So, good day everyone. I am Ma'am Grace Nunez, and today I am going to discuss the anthropological and sociological foundation of education, which includes the education and cultural values, as well as the concept of different cultures. So, we have three objectives. For our first objectives, we are going to explore the relationship between the anthropology and the education. We will look how the anthropology helps us to understand the culture, tradition, and even our beliefs in shaping the educational practices. And next one, we are going to examine the role of sociology in understanding the education. So dito naman, we will discuss how sociology helps us to understand that education nga yung isa sa nakaka-influence sa status ng buhay, gender, and economic system. And lastly, we are going to analyze the impact of cultural values on education and also the priorities and practices. So dito naman, we will explore how the cultural norms affects kung ano nga ba yung itinuturo at paano nga ba ito ituro sa atin. So sabi kasi dito, ang anthropology, so when we say anthropology, si anthropology at sociology, sila ay parehong basis ng education, which is nag-aaral kung paano nga ba maapektuhan ni lipunan at kultura ang pag-uugali ng isang institusyon. So, ito ay may iba't ibang paraan. First, ano nga ba yung anthropology? So, when we say anthropology, so ito ay study of human on how they think and what are the factors can affect of it, just like the culture, values, beliefs. So, yun po yung ilan sa pag-aaralan po natin dito. At ano naman yung sociology na sinasabi natin? Diyan naman tinitignan kung paano nga ba naaapektuhan ang edukasyon ng mga social factors tulad na lang ng class, race, gender, and economic status. So dito, bakit? Kung hindi ko ng pera dyan. Bakit? So for this slide, so this section explains how anthropology helps us to understand the culture and how it shaped the education and ano nga ba yung tinuturo at ano nga ba yung dapat matutunan. So sabi dito sa topic natin, anthropology and education. So maunawaan lang natin dito na ang education is not one size fits for all. So hindi po pare-pareho ng natututunan yung tao or hindi pare-parehas yung way kung paano nga po ba natututo ang isang tao. And makikita po natin diyan sa unang picture, indicated na ito ay tinatawag nating informal learning. So when we say informal learning, ito ay nangyayari outside the formal school setting. Ibig sabihin wala silang normal classroom setting po. Ito ay sa pamamagitan ng everyday activities and yung mga experiences. So wala po silang ginamit diyan na yung tinatawag nating lesson plan. Walang structured lesson plan. 'Di ba noong unang panahon nangyari na po yung tinatawag nating informal learning. Unang panahon, kung nakuwento sa inyo ng mga nanay niyo and pinag-aralan natin sa history, so ang mga kababaihan nun ay hindi po sila formal na nakakapag-aral sa eskuwelahan. Kasi yung pag-aaral po ay para lamang po sa mga lalaki. Eh ma'am, paano po natututo ang mga kababaihan? So, through their parents, sa bahay po sila tinuturuan on how to cook, manahe. So, yun yung tinatawag nating informal learning through their experiences from their parents and then na-acquire ni bata, natututo na po dun ang isang bata. So, sa panahon po natin ngayon, nangyayari po ba yung sinasabi natin na informal learning na yan? Oh, dito na lang sa lugar natin, Nueva Ecija. Nueva Ecija, ang main source na pinagkakakitaan ay yung tinatawag natin na pagsasaka.
So, sa pagsasaka, meron tayong ilan na hindi naman sila nag-aral sa school pero bakit alam nila yung pagsasaka? So, ano yung main factors do'n? Nagkaroon po do'n ng informal learning. Ma'am, sa paanong paraan? Halimbawa, si tatay ay farmer, isasama niya si anak niya do'n sa bukid, which is tuturuan niya na po do'n and through observation, nalilinang yung ability po ng isang bata. So, yun po yung tinatawag nating informal learning. So, this type of learning is deeply connected to the community and their way of life. Gaya na lang ng sabi ko kanina sa inyo na yung mga tao dito ay natututo ng farming through their experiences. And next one, the second picture, makikita po natin sino yan. Famous na famous. Siya si Apo Wang-od. And indicated po diyan or nagre-represent po siya ng indigenous knowledge. So when we say indigenous knowledge, ito yung refers to the traditional knowledge na naipapasa through generation to generation sa community. So this knowledge is based on their culture, history, and environment. So ayan, meron po tayong mga indigenous knowledge na dapat ay pinipreserve gaya na lamang po niya ni Apo Wang-od. But hindi po dapat lahat ng indigenous knowledge ay pinipreserve pa rin until now. Ano yung halimbawa nun? Yung pagpapaanak. O sige, yung pagpapaanak. 'Di ba nung araw, hindi mo naman kailangan pumunta ng ospital, ng barangay hall sa mga rural health unit. So sa bahay lang, manganganak ka na. So actually, isa nga ako diyan, eh. But dapat hindi na po natin siyang pinapasa through generation to generation kasi napaka-panganib po na 'yan. And ano pa, yung faith healer. So meron tayong faith healer na kimi-kimi na lang na faith healer sila. So, hindi naman po talaga sila totoong manggagamot, which is ginagawa na lang nila iyon para sa pera. And punta na tayo sa next slide. So, sabi sa slide na 'to, it's all about the sociology of education and social factor. So, dito naman pag-aaralan natin Marami kung pa kami paano nga ba pinapakita si naapektuhan ate ng lalo social siya. Sige, structure mag-video. ang education. So, let us continue. And let us discuss the value which is transmitted to natampasa po natin sa mga bata. So, ayan. Magsimula po tayo dito sa tinatawag nating family. So, si family, napakalaking factor niyan. Tayo bilang Pilipino, tayo ay matatawag tayong close tas sa mga pamilya natin. Close family ties. So, we are very close to our parents. Kahit nga yung iba, di ba, may pamilya na. Nasaan pa rin sila? Andun pa rin po sila sa pamilya nila nakatira. So, nandyan yung strong bond, strong connection. And sabi nga, hindi matitiis ni parents ang kanyang mga anak. So, sa bahay tayo unang natuto. Sa bahay tayo unang nakipag-socialize. So, yung expectation and resources na available sa bahay ay nakaka-influence po yun sa performance ng bata sa school. Kaya nga 'di ba minsan, halimbawa na lang, ang isang bata ang kulit-kulit sa school, napakaspasaway, hindi sumusunod sa mga rules, hindi sumusunod sa utos ni teacher. So, ano sasabihin ni teacher do'n? Yung karaniwan. So, be honest tayo. Yan ba yung tinuturo sa'yo sa bahay? So, 'di ba gano'n sila? Kaya si family, ang laki-laki niya pong factor. And then, ano pa yung another example ng factor ni family? Let's say for example, meron kang nanay na teacher and tatay na pulis, dalawa kayong magkapatid, si babae and sa lalaki. So si babae, sasabihin ni nanay, "Anak, 'wag ka na mag-teacher." So gano'n ba? Hindi. So si babae, since babae ka, "Anak, mag-teacher ka. Anak, mag-nurse ka." So yung mga, work na applicable pang babae yung i-a-advice ni parents. So si lalaki, "Anak, mag-engineer ka. Anak, magpulis ka. Anak, mag-seaman ka." So gano'n po yung factor ni parents sa performance ng bata sa education. So, ibig sabihin lang po na si parental involvement ay napakalaking factor. Halimbawa na lang, 'pag si parents ba tinuturuan ka sa projects na hindi mo alam, ano kaya epekto nun? Of course, mas malalaman mo kung paano nga ba yung tamang gawin and may guidance ka ng parents. And even yung pagcha-chat ni parents sa GC,
natin sa school kahit mga bandang 10:00 na, yun ay isa rin pong example ng parental involvement. So yun ay may positive impact. So ano nga ba yung positive impact? Puwedeng ma-motivate yung bata na not just by supporting them financially, but to impose moral foundation. So 'di ba sabi nga sa bahay tayo unang natuto. So ano ba yung unang natutunan natin dun, yung opo, be-bless, yun ay isa na pong part ng moral o good moral behavior, which is nakakatulong po sa bata. Eh, ma'am, ano naman po yung negative impact since may mga guidance sila ng parents nila? So meron tayong negative impact diyan. Ano yung isa? Over-dependent na po si bata. Ma'am, in what way? Paano po siyang nagiging over-dependent? Kasi may magulang, ibig sabihin, kahit di niya gawin yun, andiyan na may parents ko, di ba? So, as a teacher, dapat mag-impose po tayo ng activity which is student-centered. So, ayan po yung karaniwang ginagawa sa science na activity. Always na po kaming student-centered, wherein yung bata ay matututo gumawa sa sarili niya lang po. So, ano pa isang negative impact o magbigay pa tayo? The pressure ng parents. So ayun, share ko lang yung isa kong estudyante. Meron akong isang estudyante, kasama na siya sa top, but hindi pa rin siya satisfied. So bakit? Kasi yung parents niya pala nagdi-demand na siya yung dapat na pinakamagaling. So si parents ay nakakadulot din po yan ng pressure sa bata. O ano naman yung mas mababaw na example? Halimbawa na lang po, si bata ay naibibigay ni parents and ang gusto niyang sukli sa parents niya dahil nabibigay lahat ng pangangailangan niya ay high grades. And then ginawa niya lahat ng best niya but hindi niya pa rin po na-achieve yung high grades na yon. So pwede po siya magdulot ng pressure sa bata. So yun lamang po sa ating tinatawag na family. And then, paano naman natin maire-resolve ma'am yun? So 'di ba meron tayo always tayo nagkakandak ng PTC every quarter. So sa PTC puwede tayong magkaroon doon ng open communication, which is yung mga, experiences, ng mga bata ay puwede po nating i-share sa kanilang parents. Which is makakatulong po yon para maging aware sila. Puwede din po natin i-share dun yung mga rules and, regulation ng school. So, based on my experience again, dun na lang tayo sa experience ko. Last time, ang hawak kong advisory class, ang dumadalo lang po ay 8 parents out of 35. So, gano'n. Swerte na po yung 8 na yun, napakarami na nun. At ang napansin ko, kung iko-compare ko sila sa hawak kong advisory class ngayon na out of 30 student, 25 parents yung uma-attend. Napansin ko mas disiplinado yung may guidance ni parents. So, bakit? Kasi nga po, through sa PTC nasabi po natin yung mga simple rules dun just like na, yung tamang pagpasok, tamang uniform. So, nakikita ko po na talagang sinusunod ng mga bata, na lahat talaga ay naka-uniform sila and pumapasok on time. Hindi katulad nung nakaraan na, kahit talaga second period na yung dating ng mga bata kasi po wala po silang guidance ng kanilang mga magulang. So, punta naman tayo sa social structure. So, si social structure ay malaki rin po yung influence niyan sa society. So, si social structure yung nagme-maintain po ng order. O, paano nga ba, name-maintain yung order na yun? Kung ano nga ba yung mas katanggap-tanggap and yung diverse and intrusive ay nagiging okay po. Halimbawa, sa isang aspect na yun hindi okay. So, si school, puwede niya pong sabihin dun na ay dapat po meron tayong unity and then dapat katanggap-tanggap po yung ugali na yun. So, siya po yung nagiging maintain or nagba-balance po ng mga inequalities na nangyayari. And next one, we have social media. Yan, sa social media, meron po tayo sa social media na, ano ba yung social media natin? Meron tayong Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube. So, actually nga kapag tapos natin kay Facebook, ayoko na kay Facebook, scroll muna ako sa TikTok. Ayoko na kay TikTok, punta naman ako sa Instagram, check ko yung mga post ng artista. So, ganyan tayo sa social media. Halos lahat ng social media ay meron tayo. But si social media platforms napakalaki po ng influence niyan sa estudyante. Halimbawa na lang sa Ideas of Beauties. So sa Ideas of Beauties, ina-idolize natin yung nakikita natin sa internet, perfect body with a perfect smile sabi nga. Merong,
24 ang bewang and so sexy talaga niya. So, hindi kasi sinasabi sa social media na ang sexy dun is Coca-Cola body, gano'n. So, makikita mo talaga yung actual figure ng tinatawag nila na sexy po doon. Dapat maliit yung bewang niya, pantay na pantay katawan just like Catriona. So, ayun yung i-idolize ng bata. But ano naman puwedeng maging epekto nun? So, 'di po yung bata bumaba yung self-esteem niya. Hindi ako ganyan ka-perfect, I'm not perfect like that. So, bababa na po yung self-esteem ni bata. So, ano pa yung puwedeng epekto nun? Yung mga success, halimbawa na lang sila Kong TV. So, sila Kong TV, si Kong TV is hindi naman nakapag-aral at he is successful and actually mas malaki pa nga yung kinikita niya kaysa sa mga professionals, doctors. So, ano yung possible na maging effect nun sa mga kabataan? Isipin ng bata na hindi na lang ako mag-aaral. Wala naman pala dito yung pera, nasa social media naman pala. So, hindi ko na kailangan magpakasubsob sa eskuwelahan ng napakatagal. Ang kailangan ko lang gumawa ng content. So, ayan si social media ay isa po sa malaking factor sa pag-shape po ng isang so, punta naman tayo kay religion. So, si religion, so siya yung social structures na nagpe-plays ng major role sa education, particularly in shaping the cultural values, the faith, and which includes yung ating policies and discipline. So, sa paanong paraan? Again, sa school meron tayong policies na lagi natin pong nakikita sa lesson plan. Sa unahan at hulihan ni lesson plan, lagi doon na may prayer. So, sa prayer na yon ano yung meron dun? Nag-i-impose po siya ng, good moral character sa isang estudyante. Eh, ma'am, negative impact po ba ito? Yes, of course. So, even though it is religion, meron pa rin po itong negative impact. Ano? So, ganito yon. Kaya niya pong ilimit yung critical thinking ng isang bata. Halimbawa na lang po sa mga controversial issues. So, meron tayong LGBT, euthanasia. So, yun po yung ilan lang po sa mga controversial issues po natin. So, ano ma'am yung meron doon? So, nalimit na po yung ability nila na kung ano nga ba yung magiging opinion nila doon. Kasi sabi sa pinaniniwalaan nila ay hindi po katanggap-tanggap yung LGBT. Kaya hindi na po sila magbibigay ng opinion about doon. And for the last slide, so makikita po natin the cultural values and education and the role of tradition and beliefs in learning. So sa palagay nyo, nakaka-influence ba yung mga tradition, beliefs na yan sa classroom learning? Yes, of course. So that will lead to my topic, anthropological and sociological foundation. So, si cultural values ay napakalaki po ng epekto sa education or sa kung paano nga ba nagbe-behave yung bata sa eskwelahan. So, as a Filipino, we have um, family values or yung tinatawag nating utang na loob. We have bayanihan, we have hiya, we have resiliency. So yan po ay ilan lang po sa pag-aaralan natin. So now let us discuss how culture are connected to education. So curriculum which helping the student to appreciate their heritage tulad na lang sa MAPE, Pilipino, and also the curricular activities which is pinipresent po yung ating traditional dances, kung ano nga ba yung mga laro na atin. Pinasok ko dito yun, So, hindi na so mainit that naman. po, mai-internalize po natin yung Pinasok ko. values and also yung culture sa ating education. So, let's start po. Unahan natin sa family values. Sa family values, so ano yung meron tayo diyan, utang na loob. So, eto yung another way for repaying the kindness of your parents. Halimbawa na lang, breadwinner ka sa family. And then siyempre magsho-show ka ng gratitude, loyalty. So ano gagawin mo? Naiisip mo na ikaw na may magsa-sacrifice for your parents. So babawi ka naman sa kanila. So punta naman tayo sa negative impact. Papasok na po diyan yung favoritism. Dahil ikaw yung nakakapagbigay ng pera, mas favorite ka ni teacher. And paano naman natin ito i-impart sa education? Halimbawa,
Teacher's Day, binigyan ka ni nanay ng cake, binigyan ka ni anak ng chocolate. Oh, paano naman 'yun? Paano papasok do'n? Of course, puwede na rin tayo magkaroon ng favoritism do'n and paano natin siya iiwasan? So, maiwasan natin siya, dapat magkaroon tayo ng professional distance sa ating mga estudyante. And next one, we have bayanihan. So when we say bayanihan, ito yung harmonious relationship and cooperation sa isa nga po bang lugar. So makikita niyo diyan tulong-tulong sila. And pwede din po natin yan i-impose sa education. Ma'am, in what way po? Sa paraan bang magkopyahan ng mga bata? No, of course not. So, pwede nating impose yung bayanihan na yan kapag may pinagagawa tayong project sa kanila. So, through that, magkakaroon sila ng teamwork and then yung teamwork na yon sharing of knowledge. Sabi nga, two heads are better than one. So, mas maganda po yung output ng grouping. So, sometimes kasi, halimbawa na lang sa thesis, ano yung, bad effect nun ni bayanihan, halimbawa sa thesis. So, dapat collaboration of ideas kayo dun, pare-parehas kayong gumaganap, hindi yung isa sa noodles, hindi yung isa sa tagapagpa-print, sa'min kayo mag-sleepover, so hindi po gano'n. Kasi po ay inaasahan na lang po si leader 'pag gano'n, wala na pong cooperation na nangyayari. And then, para po, ma-assess po natin iyon ng maayos, as a teacher dapat meron tayong individualized assessment para identify po natin kung talaga nga pong tumulong sila sa subject po na iyon. So next one, we have Hiya. So si Hiya is powerful motivator that can influence the behavior or decision. So always ayaw natin mapahiya. Kaya always nililimit po natin yung behavior po natin. So 'pag alam natin na mapapahiya tayo, ay wag ko na nga lang gawin. Halimbawa sa recitation, you are not sure about your answer. So hindi ka na lang sasagot kasi nga ayaw mong mapahiya. So, yun po yung negative impact na puwedeng mangyari kay hiya. But the positive impact naman po na yun ay because may hiya ka, ikaw po ay may discipline sa sarili mo. So, paano naman natin maa-avoid or cope up yung problems with hiya? So, as a teacher, dapat po ay meron po tayong, activity, share and peer sabi dun. Which is hindi po ma-e-emphasize si bata, na hindi ina-form na kapag nagkamali siya sa kanya yung spot na, mali ka," gano'n, tatawanan siya ng mga estudyante niya. 'Pag nag-think, pair, and share sila and diniscuss natin dun, so i-identify ni teacher yung mga tamang part and then maisip ni bata, "Ay, tama pala ako." Gano'n. So magkakaroon siya ng confidence and then if mali siya, iki-keep niya na lang sa sarili niya, "Okay, mali pala yung idea na yun." So gano'n po si Hiya. And let's move on to resiliency. So, si resiliency naman, so ano na may papasok kay resiliency? Yan po yung nag impose ng flexibility and adaptability. So, sa education na experience po natin si resiliency during COVID-19 days. So, that time, wala po tayo dapat na education. But, the education is unstoppable because resilient nga din po ang meron sa education. We have online class, we have modular, and then we have blended. So, napakarami po nating mode of education para po ma-impose lang po yung education, which is nagpapakita po ng pagiging resilient po natin. So, yun po yung aking report and here's the assessment. So, ipo-post ko na lang po siya. And lastly po, ito po yung video which is related to my topic. When we hear the word Philippines, what comes to our mind? Is it the beautiful beaches and so many islands in the Philippines? Is it the simple way of life? Or is it the popular and busy streets of Manila? What if I told you there are more to expect and discover in the Philippines? In this video, I will be sharing with you how I discovered the least talk about people in the Philippines, and they are the Aita tribes of the Philippines.
The Aita are an indigenous people who live in scattered, isolated, mountainous parts of Luzon, Philippines. They are thought to be among the earliest inhabitants of the Philippines, preceding the Austronesian migration. The Aitas, like other Negritos, are the descendants of the earliest modern humans migrations into the Philippines islands during the Paleolithic, around 40,000 years ago. Father, Yeah, father. No father? mountain, Mountain? Mother? mother, mountain, Mountain. baby, Baby. What's her name? love you, Lajuko? Marta, Maita. Marta. Maita. Okay. Waki. Rocky, what's Rocky? Most people consider the Aitas as the African tribe of the Philippines. This could be because of the dark color of their skin and the way of life. But these people could have also migrated from the Pacific countries like Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji, and so on. Hello guys, so welcome back. We're live right here on the farm of Norma, right here my brother. So he brought me to take a look at his place right here in Barangay Inaro. So guys, this is Norma. Norma is the son of Roman King, and Roman King is the chairman of the Aita community in Barangay Inaro. I met Norma during my visit to the Aita community. Norma took me around telling me more about the Aita history and way of life, as well as showing me places in the Aita community. It's in the evening. It's like What's the source of this water? Is just from right under here, or that mountain there, okay, far away on the other side. okay, For pumping this water is a ramp pump. ramp It does not require electricity. It Okay. only requires the pressure to pump the water uphill. So how do you manage this water? Like, There is a reservoir. We made some reservoir on 3 reservoirs on different locations. so you just close it that way, and then Yes. when you want to use it, you Because this open it. line is going downhill. Okay. So if we need water here Yeah. on our drums there, we take it off first and then Can you take it off? I want to see. Okay. put it there. Oh, so And then we put some. you just connect to the other one there. So Yeah. when it's already full, Yeah. you can take it back again and then put it back so that they could have water. Norma was born here as an Aita, but later became fortunate to graduate with a degree and now work as a university teacher in the Philippines. At this point, we came to Norma farm where he had so many relatives working for him. Most of the land here are actually hills. Since it's located in the upland areas. Okay. You cannot be able to use machines like tractors because the accessibility of the road is no good. So we have to do it manual labor. Okay, That's why I have my relatives here to work for me. This is actually what we're doing right now is what we call bayanihan. It's like a volunteerism for the farm. So what I need to do is I just have to provide food and then they can actually work my farm. Oh, that's great. I don't need to pay their daily wages for that. So just food and then you do the bayanihan and that's it. Oh, I'm planning to plant some cayenne peppers or the peppers here. sweet peppers. Yeah. And what For else? production.
Okay. So you just want to plain peppers here? Yes, Just peppers. peppers. Okay. So guys, now that we have discovered the Aita tribes in the Philippines, it's now time to consider and talk about the way of life and their everyday activities. So stay tuned for their way of life and the everyday activities. Make sure to hit that subscribe button and stay tuned for the part 2 of this video, where I'll be talking more about their way of life and their everyday activities in the Philippines. It's your boy, Black Asian Guy.